Good afternoon! Ako po si Arvin Olaita At Precious Cabanza. Ito po ang Channel 9 ABS-GMA. Partner, ano nga ba yung mga lugar na pwede natin ipagmalaki sa loob at labas ng ating bansa? Tamang-tama ka dyan, partner, at nabanggit mo yan. Maraming lugar dito sa ating bansa na maaaring ipagmalaki, tulad na lamang ng Luneta. Partner, alam mo ba ang kwento ng makasaysayang Luneta? Hindi ako masyadong pamilyar sa kwento ng Luneta, pero may paraan naman siguro para malaman natin kung ano yung mga kwento sa likod nito. Dahil dyan, narito ang ating kapatid na si Crystal Joy Santiago para ikwento sa atin ang mga mahalagang kasaysayan noong panahon ni Rizal. Salamat, Arvin at Precious! At ngayon, nandito tayo sa Luneta Park na tinuturing na isa sa pinakamalaking park sa Tibog Silangang Asya. Ang Rizal Park ay may sukat na 58 hectares. Noong panahon ng Kastila, kilala ang lugar na ito bilang Bagong Bayan. At sa aking likuran, makikita ang ilang kaganapan sa buhay ni Rizal bago siya tuluyang barilin. Tinatawag itong Rizal Park bilang pag-alala at nagparangal kay Dr. Jose Rizal na binaril dito noong December 30, 1896 at inilibing din ang mga labi niya dito noong 1912. Muli, ako po si Crystal Joy Santiago para sa Channel 9 ABS-GMA. Maraming salamat sa iyo, Crystal Joy Santiago. Ngayon, partner, alam mo na. Ngayon, partner, alam ko na. Ganun pala yung mga nangyari nung panahon ng Kastila sa Luneta. Tama ka dyan, partner. Nga pala, may iba ka pa bang alam na makasaysayang lugar dito sa Pilipinas? Meron akong isang alam na malapit sa Luneta. Yun ang Intramuros. Intramuros? Anong meron ba sa Intramuros? Para malaman natin kung anong meron sa Intramuros, tara, samahan natin si Kimberly Alcantara. Salamat, Arvin at Precious. Ngayon naman, nandito tayo sa Intramuros o mas kilala ng karamihan bilang Light and Sound Museum. Alam niyo ba na sa loob ng museum ito, ipinapakita ang sistema ng pamumuhay ng Pilipino noong panahon ng Kastila. Ipinapakita din dito ang kultura na ipinamana sa atin ng mga dayuhan. Ngayon naman, nandito tayo sa isang banda ng Intramuros kung saan matatagpuan ang mga malalaking tipak ng bato. Itinuturing ang Intramuros bilang isang pinakamatandang distrito ng Maynila. Ipinatayo ito ng mga Espanyol upang maging proteksyon sa mga katutubong Muslim at Tagalog noong panahon ng mga Kastila. Muli, ako po si Kimberly Alcantara para sa Channel 9 ABS-GMA. Salamat, Kimberly. O partner, ano masasabi mo doon? Totoo nga ang mga sinasabi nila na ang ganda ng Intramuros at ang lalaki ng mga padudoon. Sana minsan tayong dalawa naman ang pumasyal doon. Over! Wait nga, alam nyo ba na malapit sa Intramuros ay matatagpuan din natin ang makasaysayang simbahan. At malapit dito ang Fort Santiago. Simbahan at Fort Santiago? Tama, partner. Halika't samahan niyo ako na alamin at tuklasin kung ano nga bang mga matatagpuan natin doon. Kasama sina Jim at Kate. Salamat, Precious at Arvin. Sa kasamang palad, inabot na tayo ng dilim at ulan dito sa lugar ng Maynila. Pero ginawa pa rin namin ng paraan para makawanan ang aktual na simbahan. Ang simbahang nasa likuran ko ay ang Minor Basilica de la Immaculada Concepcion o mas kilala ng karamihan bilang Manila Cathedral. Ang Manila Cathedral ay naging tanggapan ng mga obispo, kagaya ni Domingo de Salazar. Si Domingo de Salazar ay dumating noong 1851 dito sa Pilipinas. Alam niyo bang Manila Cathedral ay ginawa noong 1851 gamit ang mga pawid at mga kawayan? Pero sa kasamaang palad din, lagi siyang nasisira dahil sa mga dilubyong dulot ng bagyo, lindol at sunog. Sa makikita niyo hanggang ngayon ginagawa pa ng Manila Cathedral, kaya hindi kami nakapasok. So hanggang dito na lamang ako. Muli ako si Ginrong Waldo, nag-uulat mula sa Channel 9 ABS-GMA. So partner, nag-enjoy ka ba dun sa mga pinuntahan ng mga reporters? Oo naman, partner. Sapagkat ay pakita ng ating mga reporters ang tunay na mapagmamalaki ng kasaysayan ng Pilipinas. Tama, partner.
Pero ikaw, ano ba yung mga bagay or lugar na puntahan nila na pinaka-nagustuhan? Para sa akin, isa roon ang Museo ng Intramuros kung saan bawal man kumuha ng litrato pero pinayagan ng ating mga reporters sapagkat magaganda sila at naniniwala ka ba doon, partner? Naniniwala ako doon, partner. Pero kung ako tatanungin mo kaya ako, partner. Ikaw ba, partner? Ano ba lugar, masasayang lugar na pinuntahan ng ating mga reporter ang pinaka-nag-enjoy ka? Ako, partner, nag-enjoy talaga ako na pinuntahan natin dun sa Fort Santiago. Dun sa Rizal Shrine na tinayo pa pala siya noong 1593. So, gano'n na siya katanda, pero makikita mo na buo pa rin siya. Hindi nga lang ganun kaganda, pero nandoon pa rin yung shrine na ginawa noong panahon noon. So, partner, ang pinakapunto kasi dito is, para sa akin yung pagpapahalaga sa kultura at mga lugar na mapupunta natin sa Pilipinas na pwede naman natin ipagmalaki sa ibang bansa. At para sa akin, halatang maraming turista ang nagpupunta dito para lang makita ang kasaysayan ng ating bansa at yung mga magagandang lugar sa ating bansa. O partner, ano sabi mo? Tama ka dyan, partner. At hindi lang yon, maaari rin itong isalin pa sa susunod na henerasyon. Nang sa ganon, makilala ng ating susunod na henerasyon ang naging kasaysayan ng Pilipinas. Tama, partner. So, dito na lamang po kami dahil masyado na po kami ginagabi at malakas na rin po yung ulan na nagsasabing kasaysayan mo, pahalagahan mo, ipagmalaki mo. Ako po si Arvin Nolaita At Precious Cabanza, mula sa Channel 9 ABS-GMA. at Precious Cabanza, Ito po ang Channel 9 ABS-GMA. Partner, ano nga ba yung mga bagay na pwede natin ipagmalaki sa loob? Tama-tama ka dyan, partner. Maraming lugar dito sa ating bansa na maaaring pagmalaki tulad na lang ng Luneta at iba pang lugar na kalapit nito. Alam mo ba ang kasaysayan nito? Hindi ako masyado sa may kabayo yan. Salamat, Arvin at Precious. At ngayon, nandito tayo sa Luneta Park at tinuturing na isa sa pinakamalaking park sa Timog Silangang Atin. Ang Rizal Park ay may sukat na 58 hectares. Noong panahon ng Kastila, pinanang ang lugar nito bilang bagong bayan. At sa aking natuturan, nakikita niyo ang nangyari sa mga kaganapan sa buhay ni Oppan Gangnam Style. Babalik po ang ABS. Good afternoon. Ako po si Arvin Nolaita. at Precious Cabanza. Ito po ang Channel 9 ABS-GMA. maraming salamat sa iyo, Sir Joy Santiago. Ito yung partner, alam mo na ba ang kwento ng kasaysayan lugar? 보이지만 놀땐 노는 여자 이때다 분명 먹었던 머리 푸는 여자 가지만 웬 마음으로 주보다 야한 여자 Sobrang init. Maraming salamat sa iyo, Sir Joy Santiago. Ngayon, partner, alam mo na. Ngayon pa din, alam ko yung mga bagay na nangyari pa sa bansa. Grabe pala. Pero bilang kabayan, sasasabi ko. At ngayon naman, nandito tayo sa isang banda ng Intramuros kung saan natatagpuan ang malalaking tipak ng bato. May nagsasabi rin na matatagpuan dito ang mga ilang bahas ng paaning kasal. Ulit. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Sexy lady 오빤 강남 스타일 Sexy lady 뛰는 놈 그
오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 Sexy lady 오빤 강남스타일 오빤 강남스타일